Ako po si GP Santos, Barangay Staff, Fire and Rescue Chief Chairman ng Barangay Pag-asa, Mandaluyong City. Ang historical background po namin ay nakalocate kami sa northwest ng Mandaluyong, bounded by 8 different streets sa aming barangay. Ang aming Barangay Pag-asa po ay nagkaroon ng mahalagang pag-aaral at bilang nasasakupan kami ng ilog. Ito po ay ginawang parang reservoir ng tubig nung mga time ng Japanese era. Tapos kami po ay, ang Barangay Pag-asa ay nasa gitna ng syudad ng Mandaluyong na madaling lumabas patungong Makati, Pasig, Maynila at San Juan. Ang Barangay Pag-asa ay meron kaming tinatawag na liberation marker. Sa kadahilanan, ito ay ang nagsisilbing unang hakbang para dun sa pagsisimula ng pagkakatatag ng Mandaluyong. Makikita po ito sa may Barangay Pag-asa sa harap ng marketplace. Meron din po kaming dalawang eskwelahan na nasasakupan sa aming barangay. Ito po ang Don Bosco Technical College at ang Arellano Laredel High School. Meron din po kaming isang shopping center na matatagpuan din po sa malapit sa ilog ng aming barangay. Meron din po kaming nasasakupan na 5 malalaking palengke at yun ang pinaka-source ng income ng aming mga taga-barangay. 95% ng aming barangay ay nasasakupan ng residential area. Ang mga disaster na nangyari sa aming barangay at nasasakupang lugar ay noong 1991 earthquake na ang aming mga kalsada ay nasira. Tapos nung Mount Pinatubo naman, inabot din kami ng ashfall na talagang halos gabinte yung taas nung dumating na ashfall sa amin. Meron kaming 2 residential na nangyaring sunog na medyo may kalakihan talaga, na nahirapan yung mga fireman na may abot yung tulong at yung tubig doon dahil sa sobrang liit ng mga skinita. At ang pinakahuli siguro ay yung 2 major floods na nangyari sa aming barangay, yung Ondoy at ang Habagat, na talagang ang tubig ay inabot hanggang bewang sa aming nasasakupang lugar, na talagang lahat ng establishmento sa aming barangay ay nasira, kagamitan o anumang mga sasakyan man, ito ay talagang nasira nung panahon ng flood. Ang aming barangay ay ginagawang evacuation center ng mga taong kailangan na maliliit na kalamidad na dumadating sa aming lugar. Meron kaming isang eskwelahan na pwedeng pag-evacuate ng mas malalaking tao, mas maraming kailangan na tao. Ito ang Don Bosco Technical College na nasasakupan ng halos ng buong aming barangay. Ang pinapagamit nila ang kanilang football field sa disaster para may ayos at matulungan ng aming mga kabarangay. Ang ibang barangay na malapit o katabi ng aming barangay ay tumutulong din at handa din silang tumulong sa amin para mapunan ang mga kakulangan sa aming barangay. Sa kasalukuyan po, ang pinaka number 1 na nakakaapekto sa aming barangay ay ang flood. Kasi ito, ang aming barangay ay nasasakupan ng 5 malalaking palengke na talagang nakakaapekto at nakakabara sa aming drainage system. Tapos, ang pangalawa naman ay ang fire, kasi meron kaming mga streets na maliliit yung skinita or tinatawag na alley, na medyo kahirapang makaabot yung tulong na galing kung masusunugan man sa aming isang residente. Ang pangatlo ay ang traffic, dahil naman ito
Ang aming lugar ay talagang nasa gitna siya ng ibang malaking syudad. Kaya traffic din sa pagpasok sa aming barangay. Pagdating naman sa aming ginagawa ng responsibilidad kung sa kalamidad na dumadating, ang aming barangay at ang aming barangay staff ay nagtutulungan para maiayos at maisa pabuti ang mga kalagayan ng aming mga nasasakupang sa aming barangay. Ang aming barangay ay merong mga gamit na pang-rescue, ngunit talagang hindi sapat ang binibigay ng local government na kagamitan na para maiayos at maging prepared kami sa lahat ng dadating na kalamidad sa aming lugar. Meron man kaming kagamitan, ngunit ito'y talagang kulang. Meron kaming wooden boat na dinonate ng MMDA para sa aming barangay. Pero mas lamang yung kakulangan sa aming barangay sa pagtulong, lalo na kapag dumating yung flood. Meron kaming 5 life vest pero wala kaming helmet na pinapagamit sa amin. Meron din po kaming bagong acquire na fire truck, ngunit ito'y kakulangan din sa kagamitan. Kaya hindi rin kami handa para sa mga sunog na mangyayari sa aming barangay. At siguro pinakaano lang namin is yung kulang kami sa training sa rescue, sa fire, sa disaster. Yun yung pinaka-hinahangad namin na unang-unang step na matulungan kami ng local government o ng kung sino man makakatulong para sa aming barangay.